Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Abiling Garcia, at ito ang Tulong Ko Pasamo Global Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, ilang araw na lang, Pasko na. Nagwo-worry ka na ba kung ano ang iririgalo o ihahanda mo? Yung ba, pinag-worry pa? Oo, may mga pero ganyan. alam mo, sir ha, yung iba, wala pa sa kanilang Pasko. Kasi nag-worry sila kung saan nila kukunin ang pambayad ng Naku, utang. mas malaking problema yan. May mga tao pong ganyan. Pero may ibang tao naman, ito problema. Oo, pero ang tanong naman natin, ikaw, ano ang worries mo? So, kung minsan po, hindi natin worries na iba, pero ang pinaka-importante po, ikaw, ano worries mo? Good news! Mamaya, pag-uusapan natin. Ano-ano nang dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang mag-worry, lalo na itong Pasko nito. Pwede palang mabawasan. Pwede mabawasan. Oo, at maibsan, di ba? Sa ating episode na, Warrior ka ba o warrior? warrior? Ang ganda po niya. Tabayanan niyo po yan. Pag-uusapan din natin ang internet article na 10 Ways to Have a Happier Christmas by ETBT Book Company. Yan, hintayin niyo po yan. Gusto po natin maging happy, Merry Christmas. Okay lahat, paghandaan na yan. Pero bago yan, simulan po muna natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea or one story can change your life. At ang Tulong Pampagana natin ngayon, tungkol sa isang magsasaka. Okay? Pero po isang magsasaka na bumili ng isang balon o well sa isang negosyante. Ay, pakinggan niyo po, ang ganda po nito. Oo. So, binayaran na magsasaka ang balon or well sa negosyante. Pero, ito ang nangyari, Sir Vic, ha? Nung kukuha na ng tubig ang magsasaka sa balon, ayaw siyang pakuhanin ng negosyante. Bakit? Okay. Oo. Ang sabi ng negosyante, ang balon o well lang ang binili mo magsasaka. Matindi. Hindi ang tubig sa balon. Medyo tuso po itong negosyanteng ito. Kaya tingnan niyo po, ano po nangyari? So, nagreklamo yung magsasaka sa kanilang hari. Okay. At ito sinabi ng hari. Sabi niya, ikaw negosyante, kung balon lang ang binili ng magsasaka sa'yo, ang balon ay sa magsasaka. Tama yun. At ang tubig ay sa'yo. Tama yun. O, tama naman. So, sabi ng negosyante, yes po, tama po kayo. Kaya, hindi pwedeng kumuha ng tubig ang magsasaka. Kasi nga, yung tubig sa negosyante. Oo. So, dahil ang magsasaka ang may-ari ng balon at ikaw ang may-ari ng tubig, dapat magbayad ka ng renta sa paggamit ng balon ng iyong tubig. Kasi nilalagay mo yung tubig mo dun sa balon niya. So, dapat magrenta ka. Sabi ng hari, sa bawat araw na may tubig ang balon, magbabayad ka sa magsasaka. Nako. So, napag-isip-isip ng negosyante na, teka muna, naisahan yata ako ng hari. Dahil gusto niyang isahan yung pagsasaka. Di ba? Dahil gusto nung negosyante, iniisahan niya yung magsasaka. Ang problema, nagreklamo po yung magsasaka sa hari. Ngayon, nakita po nung hari yung gustong gawin po nung negosyante. So, ginamit po nung hari yung prinsipyo ni negosyante para mabigyan ng hustisya po si magsasaka. Kaya humingi ng tawad at hinayaan na lang na kumuha ng tubig ang magsasaka. So, humingi po ng tawad yung negosyante kasi naisip niya, hindi pwede yung katusuhan niya dun sa hari. Mas matalino po yung hari kesa sa kanya. Kahit medyo parang mas matalino siya kesa doon sa magsasaka, ang problema, mas matalino po yung hari. Siguro tanong nyo, ano matututunan natin at magagamit natin sa buhay? Number 1, what you sow, you will reap. Ayan po. Nagtanim po ng katusuhan yung negosyante. Iisahan niya po yung magsasaka. Ang problema po, kaala niya, matalino na siya at wala na mas matalino sa kanya. So, inanay niya po yung gusto niyang katusuhan kasi mas tuso pala o mas wise at matalino yung hari. So ngayon, na isip-isip yung negosyante ay mali. Kaya humingi po na siya ng tawad sa magsasaka at sa hari na sa balak niyang gawin. So, kumbaga lahat ng tao may katapat. Yan, lalo na ikaw. Huwag po tayo masyadong wise kasi may katapat po tayo. Pag nakatapat natin yan, patay kang bata. Number 2, if you don't get the better of yourself, someone else will. Sabi ni Evan Esar. Ito naman po yung dapat matutunan ng magsasaka. Kasi po, inisahan po siya nung negosyante. Negosyante. At kung si magsasaka po ay medyo hindi mag-iisip,
hindi medyo hingi ng tulong, Maisahan patay talaga siya. siya. Oo. At napakarami po ngayon ang naisahan ng mga matatalinong tao o tusong tao. Kasi nga po, may mga tao po hindi po nag-aaral, hindi nagtatanong, kaya naiisahan tayo. Yun po ang problema. Pag hindi po natin inayos ang ating buhay, gagamitin tayo ng ibang tao, maiisahan tayo. Kaya ingat para di tayo Number maisahan. 3, be wise as a serpent and meek as a dove. Ayan po, napaka-importante po dapat yung maintindihan. Hindi po tayo kailangang maging magalit o pakita na magaling tayo. Hindi po. Ang utos, Diyos po nagsabi nito, be wise. Pagiging matalino ka, alam mo pag niloloko, kaya yung mga tao na scam dyan, alam niyo po may problema kayo. Medyo hindi kayo naging wise. Pero dapat po, wise kayo, pero meek kayo. Huwag kayong magagalitin, huwag kayong mayabang, dahil problema rin po pag mayabang. Kaya, please be wise. Lalo na po patungkol sa pera, huwag aabot ng pera na hindi po dapat. Ito ang paalala ni Tony Gaskins, ha? It's when you get complacent that you get taken advantage of. Ikaw po may kasalanan kasi complacent ka. Kaya And ingat! Number 4. lastly, if you can't solve your problem, ask someone who can. Yan po, yun po yung napakagandang ginawa po na magsasakat. Sana gawin niyo po. May mga pagkakataon na may makaharap tayong medyo parang sobra talino kaysa sa atin. Maghanap po tayo ng ibang taong matalino na para iharap natin sa matalinong yon. Yung po ginawa na magsasaka. Lumahit po siya sa hari. Yun po yung magandang pwede nyo rin pong gawin kung may problema kayo. Ask help. And ask the King of Kings and the Lord of Lords, si Lord. Yan, yun po ang mas maganda. Kumisan po, hanap tayo ng hari. Pero mayroon pong King of Kings. Yun po yung si God. Pwede po every time may problema po tayo, napitan po natin ng Diyos. Dahil si Lord po, lahat ng problema natin, meron siyang solusyon. At para mas ganahan tayo sa buhay, ha, magbibigay daan tayo sa ating Bloom on the Battlefield segment kasama si Amabel De Leon. Siya po ang Vice President ng Banura Home Health at EdSense Solutions. Amabel, kung ang buhay ay maiyahan tulad sa battlefield o parang lugar ng gera, Yes. paano ba natin ito dapat paghandaan? Ano-ano ang maaari nating weapons, ha, para harapin ang battlefield ng buhay? So our goal is to always bloom on our battlefields, right? So every day is a battlefield. Either it's a battlefield, a celebration after battlefield, or a combination of both. So life is always like that. It's not until the end. A battlefield every single day, a celebration next, or both ways. But how do you prepare to get into the celebration aspect? How do you prepare getting into a battlefield and plan to win? Right? So you need to have the right gear. What are the right gears? Hindi yung guns, hindi yung mga knives natin dyan. So we need to have stronger weapons than that, right? So I can name a few. Okay, you can have several that I mentioned here in this book. I'm gonna name a few. Yung love kasi ang hirap ka patumbahin eh. So whenever yung kasabihan, di ba, sabi nila, tapunan ka ng bato, tapunan mo balik ng tinapay. Actually, totoo yun. So, as you give, as you have these people hurting you, you throw back love. You smile, back love. Hindi ka nila, after a while, actually, they're gonna give up because hindi ka nila kayang patumbahin. They need to have as deep as love that you give them for them to really, make you fall, or else they're really just gonna give up. So for me, if you want to stand strong, have that weapon of love. Another one is weapon of belief. What is our belief? What is your core values? What do you have in your life that makes you who you are and makes you think who you are, right? So for me, God's promises, God's words, God's voice. By the way, guys, sometimes we have voices in our head that's playing over and over again. Not all the voices are meant for us. So make sure you know that those voices come from the right source. So my source is God, His words. So that keeps me going, that keeps me strong in any battlefield, no matter what it is. So for me to always and guarantee to always win and come out stronger in any battlefield and bloom on a battlefield, you need to have the right weapon. Thank you, Amabel. Talagang dapat mayroon tayong right weapon in facing the battlefield of life.
Tama sinabi ni Amabel, di ba? Use the weapon of love and the weapon of belief. Kasi love is a powerful weapon that can eradicate all forms of darkness. At victory naman starts when believing. Kasi there can be miracles when you believe. Sana po na-inspire kayo sa ating pinag-aralan sa araw na ito. At syempre, yan, hatid sa inyo ng EdSense Solutions, kaya avail the book of Amabel De Leon entitled Bloom on the Battlefield and well-researched medical and healthcare essentials when you visit www.edsensesolutions.com. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan naman natin ano dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang mag-worry. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin gumanda ang buhay nyo continually, may mga tips kaming ibibigay sa inyo continually para tunay po umayos, gumanda ang ating buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay 10 ways to have a merrier o happier Christmas. Ito po ay isang internet article na nilathala po ni E.T. Bitsy Book Company. Pakinggan nyo po ito, may mga makukuha po tayo dito na pwede nating magamit. Number 1, put yourself on Santa's nice list. Kumbaga, buy yourself a gift. Make it meaningful, enjoy it, be grateful that you can afford it no matter how inexpensive it may be. So kumisan po kasi kaya tayo nalulungkot at medyo masyado tayo stress sa mga handa rito, pagkain dito. Kumisan parang naisip natin, sa akin wala namang umaalala. Kumisan kaya po tayo nalulungkot. Ang punto po hindi po natin pwedeng ibigay yung wala sa atin. Ano po yun? Hindi po tayo pwedeng magbigay ng kasayahan sa ibang tao kung tayo masaya. Kaya po, isang pwedeng tip po, tinitip para bili mo rin munang regalo yung sarili mo. Humanap ka na ikasasaya mo sa Paskong ito. Hindi lang yung iisipin mo ibang tao. Maganda po yun, iisipin mo ibang tao. Pero kailangan po, isipin mo rin sarili mo para ikaw masaya, para pag nakita mo sila, pwede mo silang You masaya. don't have to wait, no? Yeah. For them to give you something for you to be happy, diba? Kasi kung minsan nalulungkot Oo. tayo, dami kong binigay. Wala namang binigay iba sa akin. Pwede mo bigyan ng sarili mo. Yes. Regaluhan mo sarili mo. Reward mo sarili mo. Sabi po ng mga pag-aaral, it will make you happy. So, do it. Hindi yun pagiging selfish. Hindi po pagiging selfish yun. Number 2, get up, rest, or get dressed and get out. Yeah, napaka-importante po. Sa mga medyo malumbay o malungkot this coming Christmas, ito po ay napakagandang tip. Pakiulit lang, ma'am. Oo, sabi nga niya, get up, Tayo! get dressed, Magdamit ka! get out. Umalis ka ng bahay. Ito ang ibig sabihin nun. Kasi iba, some of the symptoms kasi of depression includes oversleeping, staying in bed, undressed, unshowered. Naku naman. So, minsan kasi parang, ay naku, wala naman hindi naman importante. Wag na lang, bakasyon naman, dito na lang ako sa bahay. Pero magandang practice daw, kung tayo daw po ay tatayo, magdadabit ng maayos at lumabas. Wala pong problema matulog all this coming holidays. Kung yung pagtulog po nagpapasaya sa'yo, for example po ako po isa po enjoy ako pag holiday, matulog. Kaya po ako kahit hindi lumabas, okay ako, masaya ako eh. Pero kung ikaw ay nasa bahay, nakahiga, at malungkot ka, para bang feeling mo, hindi ka sasaya this Christmas, yun po yung payo. Tumayo ka kasi nagpapalungkot yung paghiga. Magdamit ka, maligo ka. Nagpapalungkot po yung hindi naliligo. At kung talaga, labas ng bahay. Kasi mapasing bigla, uy, magbabago environment. Yes. You do it. Your Christmas will be merrier. Correct. Number 3. List all the things that are wonderful in your life. Ay, ito Totoo po. yan. Isulat mo. For example, medyo parang lonely ka this Christmas. Magsulat ka daw. Ano ba yung mga gandang bagay sa buhay mo? Subukan mo to. Ano gawin? Yo, kasi kadalasan parang we over-exaggerate yung negative and under-accentuate yung magaganda. Opo, problema na. Parang ganito po. Wala ako nito, wala ako nito, wala ako nito. Kawawa naman. Palagi inisin natin yung pangit.
Kaya nga po, nade-depress po tayo. Ang problema, kung minsan yung pangit, ine-exaggerate pa natin. Lalo tayo malulungkot. Kaya take time to write down all the sweet things in life, no? And kumbaga i-underscore mo yung Talagang mga maganda. magaganda. Ayan. And paint a picture that is not, naku, hindi naman masyadong bad yan. Maganda naman pala. Look at the positive in the situation. So, ibig sabihin po, yung magaganda, sulat mo. Yung medyo pangit, hanapan mo na maganda. Alam niyo, biglang, biglang sasaya ka this Christmas because kaya nga po, Merry Christmas eh. Gusto namin kayo magiging merry. Number 4. Number 4, become the neighborhood's secret Santa. Ay, ang ganda. Kung minsan napansin niyo parang malungkot kayo, may isang paraan daw. Ikaw ang maging Santa sa mga kapitbahay mo. Ano yun? Pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng mga regalo, tapos pamigay mo. Ano na pwede pamigay? Pwede ka siguro mag-bake ng cookies o kaya mag-wrap ka ng gift, no? Chocolate Small good coins, gift. uso yan. O kaya make some mini cards. And siguro introduce mo yung sarili mo sa neighborhood. Hindi nga diba? daw eh. Ang suggestion, oo. secretly, maglagay ka ng mga regalo sa mga, hindi mo kailangan magpakilala. Tapos, habang magtago ka sa puno, tapos silipin mo kung gaano kasaya yung mga taong kukuha ng regalo binigay. I promise, lahat ng lumbay mo sasaya Hindi, ka. kong magpakilala ka na merong nagmamahal sa kanila without telling yourself. Kaya, without identifying kung kaya yourself. mo pa nga, bumili ka ng Santa Claus na damit, talagang Santa Claus, ay promise po, magiging iba po ang Christmas mo. Okay, next. put something sa kanilang doorstep. Number 5. 5, do what you love. Kasi sometimes when we feel down, we stay in the house feeling sorry for ourselves, di ba? Hoping someone will drop by to give us happiness. Pag may dumating Diba? sa saya ko, problema po, walang dumating. So, isa palulukot mo na sarili mo, hindi po. Lumabas ka! Dagdag po sa sinabi namin kanina, do something that will make you happy. Ano ba yung gusto mo? Punta ka sa parlor, ibang anything. Kumbaga, stop waiting. Yes. Be your own fun maker. Yan, oo. And do what you love the most and have fun. Paint, Kumbaga, run, climb, sing, go to the parlor, magpa-spa ka. Anything that will make you happy because when you're happy, you'll make other people happy. Oo, kasi if you can't motivate yourself to do something big, then just play your favorite song, o kaya sing along, o kaya little things that will make you happy. Tandaan mo, happiness is a choice. Suggestion pa nga po, kung kakanta kayo, sing as loud as you can. Yes. Iba po ang feeling. Number 6. Create a new family. Ito po, napakaganda po nito. Kasi kung yung sadness or yung grief nag-overwhelm sa'yo this holiday dahil sa nawalan ka ng mahal sa buhay, Sige, divorce, o namatay, no? Or tinwang kumbaga ka. make an effort to create a new family kasi may kaibigan ka naman who can celebrate the Christmas season with you. Ito, pwede mo gawin. Join a club, mag-volunteer ka, participate sa special projects sa mga simbahan niya. Yes. Ibig sabihin, pag ginawa mo yan, you will have a new family. Kaya tayo Correct. nalulungkot kasi iniiyakan natin yung nawala. Pwede naman tayo gumawa ng bago. So please, you do that. Or open your home to Yes. host dinner, Yes. to host party, diba? Number Number 7, make it fun and festive. Kaya, importante po dito, malagyan mo ng Christmas light, labas mo yung Oo. Christmas tree, magpatugtog ka ng malakas na Christmas ka. Mag-decorate ka, Oo. dance around the house. It will keep you occupied. Hindi ka mag-iisip na. At habang nakikita mo yung mga ilaw, yung saya Christmas. Yes. Yung po yung purpose niya. Invite others over to have dinner with you, dance with you, sing carols. Di ba? Meron na ngayon e-caroling. No, diba? Oo. So, Pop dami. some popcorn. Manood kayo ng funny holiday movies. Nako, excited Ay, ako po dyan. pwedeng gawin. Okay, Or number. pwede kang mag-laugh out loud. Yan. Okay, number 8. Celebrate the season with forgiveness. Isa pong madaling dahilan ba't may mga tao malungkot pag Pasko? Mayroon pong taong Nagkamali sa kanila. nagkamali sa kanya at hindi niya mapatawad. Yes, kasi sa dami ng regalo this season, give this year perhaps the most meaningful and life-changing gift that you could ever give. Yan po yung gift of forgiveness that you can offer someone who has offended you. Kaya kung tingin mo na offend ka at yan ang nagpapalungkot sa iyo, ang solusyon sa offense, forgiveness. Etong surprise, you will be likely benefit the most from forgiving than the person you forgave. Di ba? Kasi it is much a gift to yourself as it is to the other party. Akala mo pag pinurgive mo siya, binibigyan mo siya ng regalo lang, hindi po.
niriregaluhan mo sarili mo. One of the things na niriregalo mo sarili mo, peace of mind. Kasi po, Yes. wala, pinatawad mo na siya. Number 9. Serve someone. Ayan! Kasi someone, sadness kasi is an inward looking. Mhm. Service is the opposite. So go make someone else's life better and watch what happens to yours. Kasi kumbaga joy will start to replace yung sorrow. Yan. So, kamo kayo pagpapatawad, pag pinatawad mo siya, sasaya siya. At maramdam mo, sasaya ka rin. So, find something that you can do to other people na sigurado magpapasaya sa'yo. At, yung huling-huli, number 10. Connect to the deeper meaning of the Ayan. season. Pag ito po ginawa nyo, kahit di nyo na gawin yung iba, pero pwede rin gawin yun. Sasaya po kayo. Oh, kaya ang ganda ng kanta, we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. Kumbaga, napakaganda that when we greet Merry Christmas rather than Merry Xmas. Kasi po, kung minsan, ang Pasko na po natin, punong-puno na ng regalo, para materialistic Yes. na po, nakakalimutan na po natin, bakit Over-commercialized. may Pasko? Oo. May Pasko po dahil may Heso Kristo, kaya po Christmas Christ, pinanganak dito sa lupa para mamatay sa Holy Week, para tubusin po lahat ng ating kasalanan. Dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, dapat tayo matuwa. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At para madagdagan ng kagalakan ngayong Kapaskuhan, bisitahin po ang food truck ng Butterberries Cafe. Ito po ang Asian American Fusion every Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. Nasa Los Feliz Flea Market po sila, 3939 Tracy Street, Los Angeles, California, 90027 po. At every Sunday naman from 9 to 5 p.m. At nasa Melrose Trading Post naman po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California, 90046. At meron din silang catering. Tawagan lang ang 323-610-9005 at 323-244-9784. mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano dapat gawin para mabawasan o maibsan ang mag-worry. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko para mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, bago tayo dumako sa tulong dagdag kaalaman, we would like to congratulate the historic Filipino Town Council headed by their President Cecil Ramos for the successful Christmas Parade of Filipino Lantern last December 1, 2023. Alam mo, grabe, Sir Vic, yung parada na yon, parang pinakita natin yung mga parol sa Pilipinas. Naku, yung mga Pilipino, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Kasi naalala po nila yung Pasko sa Pilipinas. Oo. Nako, blessed na blessed po ako kasi I was able to participate in the parade. Nakikita nyo sa pictures yan. By driving for my mom and for Tita Cecil Ramos with huge Filipino parol or lantern doon po sa aming sasakyan at lumibot po kami dyan sa Filipino Town. So thank you so much, Miss Cecil Ramos and Telma Sugay. Salute your efforts in making Filipino Town present in the United States of America. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, makinig ka mabuti. Ilang araw na lang, Pasko na. Nagwo-worry ka na ba sa napakaraming bagay na kaharapin mo pagdating ng Pasko? Yung iba parang nag-worry kung ano iririgalo. Ano yanda, ano kakainin. O saan kukuha ng pangregalo. Ayun, yung iba na may problema nung iba na yun. Pero yung iba naman, hindi Pasko pinag-uusapan. Nag-iisip, Lord, paano ba yan? Yung worry niya, saan kami kukuha ng pambayad ng utang? Yan, so yun po ang problema po. Ibig sabihin po, may mga tao ang utak na sa Pasko na, may mga tao, wala po, hindi sila makapag-isip Pasko dahil sa dami ng ibang problema ang kanilang pinagdadaanan. So, ibig sabihin, yung iba ang worries Christmas. Yung iba, non-Christmas related. Wino-worry po nila. Ay, iba nga pagkain di ba? Pagkain sa susunod na araw. So, ibig sabihin, hindi po pagkain sa Pasko, ha? Oo. Pagkain kinabukasan. O, ay, yung worry na ako, paano pag nagkasakit Ayan. ako? Paano kung magkakasakit ang aking kapamilya? Paano na ang pag-aaral ay mga anak? Ano na ang mangyayari sa negosyo? Nabasin niyo po, pwede po magpapasko, pero iba-iba po pinag-iisipan natin at
worry natin sa buhay. O kaya ano kaya ang nangyayari doon sa pamilya sa Pilipinas? Mababayaran ba yung mga utang? Yeah. At marami pang iba. Alam niyo po, kapamilya, sa totoo naman, nakakabahala naman talaga itong mga tanong na to. So, totoo lang po. Naalala niyo na ba ang pelikulang Lion King, yung awitin ng Hakuna Matata? Okay? At kinanta po nila, sabi po ni Simba, kahit anong problema meron ka, pwede pong maayos yan. Kung kakantahin mo lang daw yung Hakuna Matata. Basically, message po nila, no worries for the rest of the day. Pero tanong niyo, Yes. pwede ba yun? No worries for the rest of the Yung day? Hakuna Matata kasi, ito yung sinasabing, what a wonderful phrase. Diba? Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of the days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. So, yun po yung sabi ng pelikula at malamang sabi niya, pelikula lang yan, di pwede sa totoo yan. Kaya sa tingin, malabo yan, hindi pwede yan. But we have a good news for you. Alam niyo bang may mga technique na pwede po tayong mabawasan o mawalan ng worry sa buhay? Kaya makinig po kayo mabuti sa pag-uusapan natin. Yan, no worries for the rest of the day. Kaya pwede ba natin gamitin ang Hakuna Matata sa panahong ito? Good news! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang mag-worry. Sa ating episode na, Warrior ka ba o warrior? ganda po tanong yan. Ikaw ba yung mahilig mag-worry? O ikaw ba yung mahilig lumaban? Kasi po at this point, isang paraan po para mabawasan ang worry, lumaban. Kaya hiling po namin, matuto kayong lumaban. Natuturuan namin kayo at bibigyan namin kayo ng mga step paano labanan ang mga pangamba sa buhay. So, makinig po. Kaya kung may kaibigan kayo, tingin yung warrior, tawagan nyo na. Baka umabot pa. Pwede nating turo sa kanila to. Number 1. Know what is worry. Ayan. So, unang-unang step daw po para malabanan mo yung worry, alamin mo muna yung kalaban mo. So, alamin natin, what is worry? Worry, according to dictionary.com, is to torment oneself with or suffer from disturbing thoughts. Okay, nabasa niyo po. Ito yung pinapahirapan mo sa sarili mo. Tinotorment mo sa sarili mo dahil sa yung iniisip. Iniisip Take mo, note, ha? oo. Iniisip. Hindi po to Yung posibleng nangyayari. posibleng totoong nangyayari, posibleng hindi. Ang nakaka-worry po, utak mo ang kumikilos, pinapahirapan mo ang sarili, physically, mentally, emotionally, yun daw po ang worry. According to explorable.com, worry is any thoughts, feelings, images, ideas, and fears that are all negative in their nature and which happen in response to either real or imagined future problems. Yan na po. Ang worry daw po isang bagay na nakaka-apekto sa iyo negatively. Oo. Kung ikaw ay nag-iisip, ganito, sumasaya ka, hindi worry yan, okay yun. Pero yung napapagabag ka, nag-worry ka, na-stress ka, worry yun. At ang sabi po ng definition ganda, pwedeng ito po ay nanggaling sa isang totoong sitwasyon o hindi totoong sitwasyon. That's the problem of worry. Sometimes we worry on something that's not true. But most of the time, we worry on something that's real. Oo. Baka naman hindi pera yung problema, baka naman iniisip mo lang, di ba? So, yun po yung una. Ayun. Alam niyo na yung worry. Let's go to step number 2. Accept that you worry. Tanggapin mo na nagwo-worry ka. Isa po sa napakalaking problema, bakit maraming tao hindi po nasusolusyonan ng pag-worry? Sasabihin niya, nag-worry ka na. Hoy, hindi ako nag-worry. In denial. Nag-iisip lang ako, nagpa-plano lang ako, hindi ako nag-worry. Doon po problema. Kung totoo hindi ka nag-worry, okay lang. Ang problema, kung ikaw ay nag-worry na at hindi mo tinatanggap na nag-worry ka, yun. ay problemang malaki yan. Kaya nga you cannot be cured unless you admit you're sick. Yan po yung ibig sabihin. Nag-worry ka. Hindi ako nag-worry. May gamot sa worry. Hindi, ayoko niyan. Hindi naman ako nag-worry. Paano yung hindi ako nag-worry, nag-iisip lang? Ay, yun nga sinasabi nila. Kaya nga po, ito po, basic example. Pag masakit ang ulo mo, ano ininom mo? Inom pa ng Advil. Tama. Kasi, tapos maya-maya, after few minutes, mawalay sakit ang ulo mo. Oh. Tama. Kasi, bakit nawalay sakit ang ulo mo? Una, tinanggap mo masakit ang ulo mo. Naghanap ka ng solusyon. Ginawa mo. Kaya, Yes. nawala. Ang problema natin sa worry. Nag-worry ka. Hindi ako nag-worry. Wala na. Hindi ka pala nag-worry. Wala kang solusyon. Kasi wala ka namang problema. Ang problema, depressed ka na at sinasaiba, hindi ka nag-worry. So, step number 2, accept that you worry. Okay lang mag-isip. Oo. Pero kung ang pag-iisip mo ay nagdudulot na ng matinding takot at pagdurusa, pag-worry na. No, yun po yung kailangan maintindihan nyo. Kung ang pag-iisip mo,
sumasaya ka, nag-enjoy ka, na-excite ka. Okay lang yun. Pero kung hindi, worry yan. Tanggapin mo ng worry. Sir, alam mo, dalawa daw ang pinakamalaking kasalanan sa mundo. Yeah, makinig kayo. Lokohin mo ang sarili mo at lokohin mo ang ibang tao. So, okay lang pag niloko ka ng ibang tao. Tandaan mo, dalawa na pinakamalaking kasalanan. Oo. Lokohin ka ng ibang tao Oo. at lokohin mo sarili mo. Pag niloko ka ng ibang tao, wala ka magagawa. Sila gumagawa naman, pero pwede yung pigilan. Pero the worst is, ikaw mismo niloloko mo sarili mo. So, kung buwan mo worry ka, tanggapin mo. Yun ang step number 2. Number 3, determine what makes you worry. Ayan. So, alamin mo, ba't ka ba nagwo-worry? Kasi kung minsan, ba't ka nagwo-worry? Hindi ko nga alam. Mahirap na solusyon yan. Ito po, kailang tandaan niyo. You cannot tame what you cannot name. Ayan. Kaya kung pwede, isulat mo yung mga dahilan ba't ka nag-worry. Kung nagwo-worry ka ngayon, sulat mo. Oo. Bakit ba ako balisa? Sulat mo. Pabaya may maisip mo. Wala kang masulat. Ibig sabihin, wala kang dapat. Ipag-worry. I-worry. Yun po, ibig Oo. sabihin, kaya po napaka-importante po. Sulat mamaya. Pero kung meron talagang susulat, at least meron kang tunay na Correct. dahilan. Ba't ka nag-worry? Kasi may mga totoong problema na baka magdulot ng pangamba. Pero may mga pagkakataon na wala naman talagang problema. Nadadala lang tayo ng ating Ang imagination. tawag po doon sa Tagalog, kathang isip lamang Oo. yan. Sabi nga ni Deepak Chopra, sabi niya, the best use of imagination is creativity. Pero ang worst use of imagination is anxiety. Or worry. Yun po. Ang ating mind po is very good. When you use it to create things, that's very good. But when you use it to think of problems that will destroy your life, that's worry. That's very dangerous. Kaya kung totoong may problema, pumunta ka sa susunod na step. Mamaya, pag-uusapan po natin. Alam niyo po, marami pa tayong pag-uusapan. Pero bago tayo mag-break, Magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance na si Joanne Madamba. Joanne! Hello Sir Vic and Ma'am Adeline. Para sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong na ano-ano ang pagkakaiba-iba ng PPO at HMO. Una sa lahat, these are types of insurance. PPO stands for Preferred Provider Organization and HMO is Health Management Organization. To compare, sagutin natin ang mga ito. Kailangan ba mag-designate ng primary care physician or PCP? For HMOs, kailangan mag-assign ng PCP to coordinate your medical needs. Ang PPO naman, you're not required but you can save more if you use providers in network. Kailangan ba ng authorization to see a specialist? With HMOs, kailangan ng referral or authorization from your primary care physician to see a specialist. HMOs will not cover care from out-of-network providers except in case of emergency. Ang PPO naman, you have a choice to go out-of-network but it comes with a higher fee and a separate deductible. Now, let's talk about monthly premiums. Generally, HMOs have lower monthly premiums versus PPOs with a higher monthly premiums in exchange for the flexibility that comes with it. So, kapamilya, importante na malaman natin ito, especially if you want to see providers of your choice. Huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Tandaan, life is full of choices, so choose the best choice. Ako po si Joanne Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week! Maraming salamat, Joanne! Para sa free consultation patungkol sa health insurance, tumawag lang kay Joanne Madamba sa numero 562-881-6172 at 562-682-9793. or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitiw! Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global, Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Patuloy po tayo sa ating pag-uusap sa ano-anong dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang pag-worry. Okay, review lang tayo ha. Number 1, know what is worry. At sinabi na po natin kanina, any disturbing thought na naka-apekto at nagkakaroon ng negative effect sa buhay mo, worry po yun. Number 2, accept that you worry. Remember, you cannot be cured unless
you admit you're sick. Number 3, determine what makes you worry. So, dapat alamin mo bakit ka nag-worry. Kung nahihirapan ka, patulong ko sa iba. You need to identify it because you cannot tame what you cannot name. O, number 4 number 4, know the realities about worry. Ayan po. Isa po napaka-importante kailangan maintindihan nyo. Ano-ano ba yung mga worry or reality patungkol sa worry? Isa-isahin po namin to. Makinig po kayo Ang mabuti. worry ay nakakapagod at Yan. nakaka-stress. Hindi na makatulog, hindi ka pa makakain, tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kaiisip, di ba? So, yung po reality number 1, talaga po nakaka-apekto po, nakakasira po ng ating physical, emotional, and mental health. So, kaya po dapat iwasan ang mag-worry. Ito po yung Yes. reality. Reality number 2. Kapag stress tayo, bumababa ang Ayan. ating immune system. Kaya baka lalo tayong magkasakit. Kanina, ang problema lang natin, niisip natin pera o kaya problema natin, mamaya may bago ka isipin. Correct. May sakit ka na physically because ang immune system mo bumaba. That's the problem of worrying. Kaya lagay mo sa isip mo yan. Yes. Number 3, ang worry ay nakaka-paralyze, no? Don't know what to do, don't know what to say, lalong hindi mo masusolusyonan ang problema mo. So pag nag-worry ka, kuminsan, kaiisip mo, punong-puno ang utak nyo ng kaiisip. Pag maghahanap ka ng solusyon, hindi ka na makaisip. Bakit? Oo. Ang utak mo ay punong-puno ng problema at pangamba. At dahil doon, punong-puno, hindi ka na makakilos. Yes. May dapat ka ng desisyonan, hindi mo dinidesisyonan dahil punong-puno ang isip mo. Yun po ang problema, kaya nga po paulit-ulit namin sinasabi, iwasan ang mag-worry. Number 4, ang worry ay nakakahawa. Ayan Naku, pa, problema. contagious, ha? Yan. Kasi dati, ikaw lang yung nag-worry. Mamaya pati na yung asawa mo, yung kapamilya mo, naku, nag-worry na. At hindi lang yun, lahat ng epekto na sinabi namin sa kanya, sa inyo kanina, aapekto sa iyo at aapekto sa kanila. Kaya nga po, Yes. lalo-lalo na po kung nanay ka, tatay ka, iwasan mo mag-worry kasi may mga tao sa baba mo, anak mo, na tumitingin sa iyo. At pag nakita niyang ganun ka humarap sa problema, baka sabihin nila, paglaki ko, gagayahin ko nanay ko Correct. o tatay ko. Ito pa problema malaki. May kapatid ka, may magulang ka. Lahat po yan pwedeng ihawa mo. At napag-usapan na po natin yung masamang epekto ng pag-worry. Ikaw ba, pag may sakit ka physical, hindi ba iniiwasan mong ihawa sila? Ganon din emosyonal. Huwag mo silang ihawa. Oo. Eto, susunod, pang-5, kapag nag-worry ka, lalong dadami ang problema mo. Ayun, May bakit? problema ka na, nag-worry ka pa, baka mamaya may depression ka na. Ayun, ripple effect. So, yun po yung problema. Okay? Nag-worry ka, nahawa yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. So, tapos, ikaw makakasakit pa. yes. Tapos, mamaya ikaw madidepress pa. Tapos, mamaya stress. Hindi ka na makakilos. Mamaya pupunta ka na hindi ka na pupunta sa physical doctor. Pupunta ka na sa mental doctor. Pupunta ka na sa psychologist, sa psychiatrist. Ito, isipin mo buti. Saan nagsimula? May isang worry na hindi mo hinawakan, hindi mo pinigilan, eventually lumaki ng lumaki. Yung po ang ayaw naming mangyari sa inyo. Yes. Kaya ito na po yung reality. The reality is, worrying is not good for you. Number 6, kahit anong worry ang gawin mo, hindi mawawala ang problema mo. Ay, Kasi, bago na. Ganda po yung sinabi niya, Oo. Ma'am Madeline. Isipin mo, dumating ka na ba sa punto na nag-worry ka na solusyon na yung problema mo? wala namang mangyayari, di ba? Kung nangyari po yun, dalas-dalasan mo mag-worry. Pero alam na natin na pag tayo po nag-worry, hindi nakakatulong to. Ba't paulit-ulit natin ginagawa? At hindi lang po kami nagsasabi dito, hindi lang na doktor. Maski ang Diyos, ito po ang sinabi ng Diyos. Oo, sabi niya nga, di ba? Can any one of you by worrying add a single hour of your life? Diyos na po nagsabi na, pag ikaw ba nag-worry, madadagdagan ng oras mo para solusyonan ng problema mo, mabawasan ng problema mo. Pag ikaw nag-worry, hindi po. So, ang punto po nito mga realidad na pinag-uusapan natin na gusto namin maunawaan nyo is, lagay nyo na sa isip mong masama talaga ang epekto ng worry. That's the reason why we need to find ways and means to stop it or to lessen it. At ito na po ang ginagawa po natin para maunawaan nating mababawasan ang ating pag-worry. Naku, ang dami nating natutunan. No? Mamaya, itutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano ba ang dapat gawin para mabawasan o maibsan ang ating pag-aalala. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo. Gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulog ko para mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, bago tayo magpatuloy sa tulong dagdag kaalaman, we would like to thank the President and Vice President of the new Financial and Clinical Management na si Alan at Amabel De Leon and the entire team for inviting us during their Christmas celebration at Ontario Airport Hotel noong last December 2. Oo. It was indeed a meaningful Christmas celebration at saka honored po talaga kami dalawa ni Sir Vic na maging parte ng kanilang celebration. Merry Christmas at Blessed Christmas mo sa inyong lahat. At hindi lang po kailang Amabel, yung kumpanya nila, sa lahat po na nakikinig at nanonood ng programang ito ngayon pa lang po, pinabati na po namin kayo na Merry and Blessed Christmas. Alam nyo, naramdaman po namin yung warm welcome ng inyong pamilya at kumpanya, kaya maraming salamat. So makikita nyo dyan sa mga pictures na pinapakita namin ngayon kung gaano po ka-joyful ang kanilang celebration. Thank you rin po and shout out kay Miss Florence Nasino, kay Busa Mabena, Oliver Alimares, kasi Oliver, di ba? Si Ivy, Wilson Aguinaldo at a lot of team members ng DENU at saka guests who made us feel welcome in that celebration. Okay, tuloy po natin ang ating usapan, okay? Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mabawasan, maiwasan, maibsan ang ating pag-worry. Review lang natin ang konti. Okay, number 1, know what is worry. Yan, pinag-usapan na po natin, ano ba'y worry? Number 2, Yan. Number 2 naman, accept that you worry. tanggapin mo kasi hindi ka gagaling pag di mo tinanggap na may sakit ka. Number 3, Determine what makes you worry. alamin mo kung pwede isulat mo. Baka pag sinulat mo, wala naman pala. Okay? Number 4. Remember, Number you 4. cannot tame what you cannot name. Yes, diba? tama. Yung Number 4 tayo. Number 4, know the realities about worry. Pinag-usapan po natin reality sa tunay po hindi po maganda sa ating buhay ang worry. Kaya talagang dapat nating iwasan. At ang susunod na 3 steps ay sigurado naming makakatulong sa inyo na mawala ang worries dahil ito ay galing sa Diyos. Pakinig po kayo mabuti ha. Diba? I-share po namin susunod na tips. Hindi po kami gumawa nito. Yes. Ito po ay natutunan namin sa Diyos. At kapag galing sa Diyos, siguradong effective. Tama? Correct. So, kaya makinig po kayo mabuti. Ito po ang utos ng Diyos, how to fight worry. Yan. Galing po yan sa Philippians 4, verse 6 to 7. Sabi niya, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Siguro po, ang ganda, no? So, meron po 3 bagay ang gusto po namin i-share sa inyo dito po sa inutos ng Diyos. Para mas maliwanag, isa-isahin po natin yung mga dapat nating gawin para maiwasan mag-worry. And step number 5, Ano yun? don't worry about anything. Siguro tanong nila, Sir, pwede hindi mag-worry about anything? Ito lang po, sagot ko, pwede. Bakit? Diyos po ang nagsabi. Correct. Pag sinabi ng Diyos, totoo, tama. At pag sinabi ng Diyos na pwedeng hindi mag-worry, pag naniwala ka, pwede talagang hindi mag-worry. Oo. Kaya nga po, ang suggestion ko pag ikaw ay nag-worry na, stop. Tumigil kang mag-worry. At ang sabi kasi ng Diyos, don't worry. Pero malamang sasabihin nila, naku, ang hirap tumigil Ay, totoo mag-worry. Medyo totoo yan, di ba? Mahirap talaga. Pero itong utos ng Diyos at dapat tayong sumunod sa Kanya. So, inutos ng Diyos, gawin po natin. Makikita mo, uy, hindi pala. Pwede po yan. Oo, ito nga sabi ni Corrie ten Boom, worry does not empty tomorrow of its sorrow. Yes. It empties today of its strength. Yung po ang problema ng worry. Pag nag-worry ka, hindi ibig sabihin wala ka ng problema bukas. May problema ka pa rin bukas. Ang problema mo, sinira mo yung araw mo ngayon. Natanggal lahat ang lakas mo. Kaya bukas, wala kang Wala panlaban. na, Talagang oo. talo ka na. At saka para nga daw humintong mag-worry, kailangan daw maintindihan ng principle of substitution. Ayan, ito po yung napakaganda Oo. pong technique on how to stop worry. Sabi ko siya, Sir, paano ko mag-worry? Ito po, the principle of substitution or replacement. Okay, ano po ang ibig sabihin nun? Dapat po, pag tinanggal mo yung worry, may papalit ka. Kasi pag hindi mo pinalitan, babalik si worry. Basta niyo po, parang baso ng tubig. May tubig na madumi, tanggalin mo. Pag hindi mo tinanggal yan, mamaya, may papasok na bago. So ito po, sa puso mo, tanggalin mo worry.
at palitan mo ng bago. Oo. Paano yan? Paano? Ito makinig. Kaya nga sabi ng Diyos, diba, don't worry about anything, pero don't stop there. Yes. Substitute or Ano sa replace substitute? it with something Now, else. siguro tanong nyo, diba? ano yung substitute? Ito na po, step number 6. Tanggalin ang worry, palitan ng Oo. Ano Ito, yung kanina number 5. Ngayon, number 6. Replace your worries with Ayan. Okay. prayers. So ito daw po gagawin nyo pag kayo nag-worry. Pag kayo nag-worry, stop. Pero ang hirap stop. Para mag-stop yan, palitan mo. Sa lagay mag-worry ka, manalangin ka. Put your hands together. Kausapin mo si Lord at sabihin mo lahat ng problema mo. Ano ginawa mo doon? The moment you pray, you stop worrying. Tama? So that's what you do. That's a principle of replacement. Kasi worry is a conversation you have with yourself about things you cannot change. And prayer is a conversation you have with God about the things He Ang can ganda change. po, worry sa kausap mo sarili mo sa mga bagay na hindi mo kayang Hindi baguhin. mo kaya. Pero pananalangin ka, kinakausap mo yung Diyos na kayang baguhin yung sitwasyon mo. That's what prayer can do. Kasi yung worry, nagwe-waste ka lang ng energy on the things that you cannot control eh. Kaya leave everything in God's hand. Think less, pray more. That's it. Think less, pray more, tanggalin ang worry, you pray. Ano pa? Alam mo, inaral to ng mga doktor eh, di ba? Doctors who have studied yung psychological effects ng prayer have reported that when praying, heart rate and blood pressure decreases. Kita nyo? Diba? And breathing regulates. So marami po sa atin, para ibabalang po yung heart rate, minum pa tayo ng gamot. Ito po hindi na, sabi ng Diyos, pray. When you pray, Yes. bababa blood pressure nyo, mag-normalize ang heartbeat nyo, unti-unti. Kaganda po ang pakiramdam. Pray instead of worrying. Pray instead of stressing. Pray instead of panicking. Correct. Ayan Pray pa. instead of overthinking. At ang sabi nga po ng Diyos, in every situation, pray. So yun po, gawin nyo, pag nag-worry na kayo, you pray. Nakikita nyo, ay, ang ganda. Kung may mapakakato, hindi ko na alam magagawin ko. Ito po, part of prayer is worship. Listen to a good worship song na kinakanta po natin simbahan, you listen to this. Habang ikaw ay kinakausap kay Lord, mapasin mo, unti-unti, mag-fade ang mga worries. Okay. At ang number 7 step, Thank God for all He has done. ito po maganda. Di ba sabi, stop worrying. Pray. Hindi ka pwede mag-pray all the time. Oo. May kasunod. Pagkatapos mo mag-pray, magpasalamat ka sa lahat ng ginawa ng Diyos. Siguro tanong niya, ano connect nun sa worry? Ito po. Pag ayaw nagpasalamat sa mga ginawa ng Diyos, ito mangyayari. Alam mo ba mangyayari kapag nagpasalamat ka sa mga ginawa ng Diyos? Ito mangyayari. You will increase your faith in God. Bakit? Dahil naniniwala ka sa mga ginawa niya, ano man ang problema mo ngayon, maniniwala kang kaya niyang solusyonan. So yung pananampalataya mo kay Lord na kaya niyang solusyonan ang problema niya, tataas. And that's very good. Ano Number ba mangyayari? 2, you will believe God will solve your problems. Dahil nagawa na niya before, kaya niyang gawin ulit. Dahil naniwala ka, hindi ka lang maniniwala sa mga ginawa niya before. Even sa problema mo, ito kaya ni Lord, to, kaya ni Lord, to, kaya ni Lord, to, gagawin ni Lord. Eventually na po nababawasan na worry mo. And you will have peace and worry no more. Dahil alam mong hawak na ni Lord ang problema mo. Yan po ang mangyayari po pag ginawa niyo po yung mga pinag-usapan Kaya nga natin. sabi ni Lord, di ba? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Diyos po ang nangako niya na pag ginawa mo yan, you will have peace and you will worry no more. Sana mula sa araw na to, hindi na tayo mag-worry at kung may kapamilya, kaibigan ka nag-worry, share mo naman sa kanya yung pinag-usapan natin. Sabihin mo, puntahan niya kami sa aming YouTube channel na Vic and Aveline Garcia. Para mapanood niya po, ito pong pinag-usapan natin. Sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami pa tayong pag-uusapan ng tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na pwede po pala kami hindi mag-worry. Lalong-lalo na po kung papalitan po namin ang aming worries with prayers. At papasalamat kami sa lahat ng ginawa niyo sa aming buhay. At pangako niyo, the peace that's coming from you will be with us. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. At itidalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen and And amen. amen. Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin At pagsasama. sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Dick Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.